Good morning guys! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video, tapos na si Papa Bits po mag-walking. Habang po siya nag-walking, ako naman is naghahanda ng breakfast niya. Yan po yung breakfast niya. Kanin, isang itlog, tapos sari-saring gulay. At saka habang din po siya nag-walking, binigyan po siya ni Madam Rose ng puto maya. Yan, puto maya. Nung bago pa lang kami dito sa Cebu, natakam po ako sa puto maya na pangalan. Ang akala ko po kasi timing nun si Papa Bits. Bumili po siya. Bali 50. Tapos ako naman pagkatingin ko kasi nakabalot. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, puto maya. So, ginawa ko, nagtago po ako ng 4 kasi nabibisi pa ako. Baka maubusan. Nagtago ako ng 4 kasi puto maya. Kasi hindi ko alam po yung puto maya kung ano po yun. Narinig ko lang po yan sa kanta puto maya pag Misa de Gallo. So, nandito kami sa Cebu yun. First time po ni Papa Bits na bumili ng puto maya, hindi rin niya po alam kung ano po yung puto maya. So ako naman nagtago ako ng 4. Tapos na po ako ng routine ko, so magkakape na po ako. Tapos yun po sabi ko ipapares ko sa kape. Pagbukas ko po guys, pag ganyan ko, sabi ko, ha? Puto maya? Sabi ko, ba't pilit, malagkit. Sabi ko, hindi yan puto maya. Suman. Sabi ni Papa Bits. Kasi sabi nang nagtitinda puto maya. Yun pala ang tawag nito dito. Puto maya. Tapos, may kapares po ito na latik. Yan po yung puto maya. Pero laging latik. Parang may latik ka na ito. May latik na yun eh. Hinhalo ng latik. Sus. Hindi. Lagyan lang ng asukal. Sabi kay Kuan kan madam, madam, di ba yung pamangkin mo nagtitinda rin dito? Sabi niya, siya pamangkin. Una ba di ba may pamangkin mo nagtitinda dito? Julie? Di, ang magala ko. Sherman? Oo. Sorry. Biko naman yun. Yung biko nila din dito, iba. Sabi niya, di rin ako nung pamangkin. Ang kapatid mo ba, sino yun? Yung pagking anak? Ay, siya. Oo, pero nagbalik ka rin. Yung budbud, at saka nito, pareho lang, kasi pilit. Yung budbud sa amin, yellow corn. Ito. Iba lang ito, puto ka nila budbud. Iba yung tawag, budbud. Pero, pilit pa rin, pilit. Pero mas maganda yung balanghoy ba? Balanghoy na kumanero mo. Marasa. Yung bilanghoy naman na sabi nila budbud bilanghoy sa amin eraid. So dito talaga kung naano po ko dito sa puto maya. Nga ang akala ko naman is puto na bigas, kung ano po yun. Kung ano pa man, so ayan, nakahanda na po tayo ng breakfast ni Papa Bits. Breakfast ha. Yan po yung breakfast niya. Pero tapos na po siyang maggatas kanina, mga 5 pa lang. Tapos, ayun, nag-walking po siya. Pinakain po niya yung kalapating putol. Nag-ano muna sila, nagbanding-banding. Tapos, hinubad na naman po yung t-shirt niya kasi, ayan, basa kasi sa pawis. Tapos, nagpapahangin. Sila madam kasi nandyan sa payag-payag nila. Ako naman, sa akin yung isang puto maya, yun, papares natin sa kape. Sa may itlog.
tapos itlog isa. Yun po yung breakfast natin. Happy Sunday sa lahat. Yun, tulog pa yung mga ano. May bukod. Hmm? May bukod. Bukog. Waray. Pagkabukog ito na utan. Yung papabits natin. Sana mawala na yung ano, yung sugar. Dahil ngayong gabi, ngayon lang ako nakaihi. Hindi ganun na, nung una na laga ko na ihi. Ngayon Sabi lang niya, ako, sana daw mawala na yung ano niya, yung sugar or diabetic kasi kagabi daw nakaisa lang bisis po siya umihi, di tulad noon na hindi siya nakakatulog kasi panay po yung Paulit-ulit. ihi, panay yung ihi. Kasi naman po yung metformin po niya na gamot, 2 bisis pala iniinom. Kung di po siya na-admit, di namin nalalaman na 2 bisis po iniinom yung metformin, alas 8 ng umaga, tapos alas 6 ng gabi. Siya, isa lang. Wala naman nagsasabi, rinisitahan po siya ng metformin, hindi naman sinabi na ganun. Ewan ko kung di lang naintindihan ni Papa Bits kasi siya naman po yung... Pero tag-isa lang talaga. Ngayon 2. Yan, nakaano na po dyan sa harap niya para hindi na po ako niya tatawag-tawagin. Yan, nasa harap na po niya. nasa bulletin board na. Sa bulletin board daw ko no. Kung anong oras at kung ano ang dapat niyang inumin kada araw. Yun po yung umalsa po yung alta presyon niya na inutusan niya po ako na kasi sabi niya para hindi daw ko na ako magtawag-tawag sa'yo, ipalaminate ko daw yung binigay na papel ng doktor. Sabi ko hindi, isusulat ko na lang. So nang time ako nandoon sa stock room nagsusulat ako. Siya naman po is nagpapajama siguro siya or nagmimidyas. Bigla bang sabihin, balik mo ko sa ospital. Di lumabas po ako kagad. Kuha? Bakit? Basta ilabas mo ko, ibalik mo ko sa ospital. Sabi ko, bakit ka babalik sa ospital? Mabuti pa kuno doon, naasikaso ako. Sus Maria, sabi ko, sige, gusto mo doon? Papahating kita kay Jantar. Ikaw lang mag-isa, hindi na ako sasama. Tumahimik. Hindi nakakapaghintay. Nang uutos. Ay, nako. Sige, sabi ko, balik ka doon. Pero ikaw na lang. Total, babalik ka lang naman doon. Walang dahilan. Di ka naman siguro lalagyan ng swero. Kaya mo yan. Ikaw lang mag-isa doon. Pwede kang makapunta ng CR. O, ikot-ikot ka. Doon ka maglalagi sa likod. Doon sa may morgue. Doon ka magtambay. Na kung saan din po ako nagtatambay, nagpapasignal. Na hanggang alas 10 ng gabi. Na sabi ng mga kakubantay ko dito, di ka natatakot sa likod. Bakit ako matatakot? Kasi mahangin doon kaysa sa loob na kasi sabi pa nila maalimuot daw dahil masikip, tapos yung electric pan magdamag, hindi ino-off buong araw, magdamag, nakaandar, hindi talaga ino-off. So bale yung hangin mainit, kahit buksan pa yung bintana mainit pa rin kasi yung ng hangin sa labas pumapasok sa bintana, pa rin. Kaya yung suot namin nagpuputi-puti yun ng dahil sa pawis. Kahit bago ka palang maligo, pag-iinitan ka pa rin. Ako alas 3 or alas 4 naliligo na ako doon.
mga tulog pa yung pasyente, tulog pa yung bantay, na ako pa lang yung gising. Ayun, sinasamantala ko pong maligo na wala pang gagamit ng CR. Kasi pag alas 6 na, hanggang sa maghapon, marami na pong gumagamit. Iba talaga yung nandun ka sa hospital kasi hindi ka nakakakilos ng masyado. Si Papa Bits na ano po siya doon sa ano, lalo na sa higaan kasi parang nalulunod siya. Sabi niya hindi daw siya makakilos. Minsan ano din po kami doon, naglalakad-lakad doon sa lobby. Pabalik-balik lang. Minsan sinasabihan kami ng doktor or nurse na, "Oh, saan kayo pupunta?" Sabi ko, mag-iikot-ikot lang dito. Maglalakad-lakad. Tapos yun, minsan ilinalabas ko doon siya sa ano, sa likod, doon sa may morgue kasi masarap yung simoy ng hangin doon. Presko. Pero pag tanghali, ay mainit na po. Nandyan po ako sa ano, sa may pintuan lang, nakaupo lang sa ano, sa tiles. Pinagtatawanan ako ng ano, ng janitress doon dahil na kaibigan ko, yung isa nga na janitress, yung asawa po niya, yun po yung panay kong nakakausap doon. Pag pumapasok na po siya sa umaga, diretso yan sa kwarto. "Hi, te!" Sabi niyo, kasi nung time na tumawag si Mama Jane sa Korea, namusta po siya, nag-usap po kami. So nagpunta ko doon sa likod. So yung mga ano nila gamit nandun sa likod. Usap po kami, di syempre waray. Tinitingnan niya lang po ako, tinitingnan. Tapos magkatapos namin mag-usap ni Mama Jean, tinanong po niya ako, "Te, waray ka pala?" Singko. Sabi niya, yung asawa ko daw, waray din, taga-Tacloban, San Jose. Sabi ko, taga-Tacloban, San Jose din ako. Yan, aha. Sure ko no, singko. Taga-Tacloban, San Jose ako. Sabi niya, sabi ko, "Saan banda siya sa San Jose?" "Ako kay Manlorip, Barangay 84. Sabi niya, "Kugon." "Ay sus, malapit lang yan, Barangay 83. Ano po daw yung mga apelido? Lindy. Lindy? Maraming Lindy sa Kugon, San Jose. Pero yung kilala ko lang na Lindy, si Ate Alice, yung tomboy. Niya, oo ko no. Tiyahin po niya yan ko no, si Ate Alice. Singko ay sus, Ginoo. So yun. Nagkaibigan po kami. Parati po kami nag-uusap pag nag-duty na po siya. Nung time na lumabas kami, Huibis po kami lumabas ni Papa Bits. Pagka nag-ano po siya, nagpapa-add, hindi ko mahanap yung pangalan niya. Yung pangalan po niya is yun si Evelyn Briguli. Tapos yung pangalan ng asawa niya si Rodolfo Lindy daw. So yung ginagamit niya na apelyido is pagkadalaga, Rodolfo Lindy. Tapos tinanong ko naman si Papa Bits kung kilala mo yung tatay. Kilala ni Papa Bits yung tatay kasi yung tatay naging kasamahan po sa isang talyer, mekaniko yung tatay, kasamahan po ng papa ni Papa Bits. Bata pa nun si Papa Bits. Kasi yung anak ng nakaibigan ko, yung sinasabing taga San Jose yung asawa, meron na po siyang anak na pulis. So medyo na po, matagal-tagal na panahon. Yung naging anak niyang pulis, nakaisa lang mo daw po makapunta ng San Jose, bata pa, 2 years old. Hanggang ngayon hindi pa daw sila nakakabalik ng Tacloban. Tapos yun, hindi ko naman po mahanap yung niya sa Facebook, hindi ko ma-search. Kahapon nakag-chat po siya. "Hi, T." Pagtingin ko si Evelyn Briguli. Sabi ko, "Nahanap mo talaga ako." "Oo, te, kasi di-off ko kuno. Di-off ko kuno ngayon. Ay nung Merkulis, di-off ko kuno ngayon, wala akong duty." Ay hindi, Biyernes pala pagkakinabukasan. Sabi ko, "Oy, mabuti." Tapos sabi ko sa kanya, pasyal ka dito
minsan kasi malapit lang naman yung sa amin sa hospital ng Damog. Sabi niya, asan ba? Sabi ko, sa may price gas house iskina ng Patag niya. Ay, malapit pala. Asi ko no, sa Merkulis, diop niya kasi iba-iba po yung araw ng ano niya, diop. Papasyal daw ko na siya dito. May anak naman po siyang binatilyo na yung nagdadrive ng motor. May motor naman sila. Nasa po siya, sa Kalumbuyan nakatira. Yung bahay nila nasa Kalumbuyan na parang na laman ko na yung Kalumbuyan is lugar din nila Marinong Homeboy na kapatid po ni Gingging, ni Jubilin Melco, sawa po ni Kuya Cha. So yun, kakausap-usap kami ng mabuti or makagbanding-banding kung makapunta po siya dito, kung makapasyal po siya sa diop niya. Martes, Merkulis parang diop daw niya. So sana makapasyal po siya para nang magkakilala po kami ng lubusan. Ubos ni Papa Beach yung gulay. Ano po yan kagabi? Kagabi ko po yan ginulay. Kangkong, alugbate, pitsay at saka kalabasa. Kasi nandyan po yan sa ref. Dahil bago po si Papa Beach madala sa ospital, meron po akong binili na kalabasa at saka ampalaya. So hindi ko yun naluto. Yung ampalaya, si Ronald po yung nagluto na naulam po nila. So yung kalabasa, tatlong hiwa po yun. Iniisa-isa ko lang. Ngayon, meron pa ako dyan. Wala ng kalabasa. Nandyan na lang is ampalaya. Kahapon sana dapat yun po yung lulutuin ko. Timing naman po si Sir Regan is nagluto ng ampalaya. Nag-harvest po siya. Binigyan si Papa Beach. Yun po yung ulam po niya. Kagabi, yun po yung ulam. Yung sari-saring gulay. Tapos, nagprito lang po ako ng 2 isda. Kasi, yung nandito lang kagabi, 3 lang kami. Ako, siya, tapos si Chrislyn. Kasi si Christian at saka si Sia namista dito sa kabilang barangay. Parang kasali din po kami sa sa piyesta kasi may disco. Magdamag, siguro mga alas 3 na po yun natapos. Klaro lang po yung tugtog kasi dyan lang po sa sa kabila. Lapit lang sa Sunok. Tapos yun, 2 isda na bago umalis si Christian kasi inutusan kong magbayad ng kuryente. Pinadiretso ko sa May Makaas, doon bandas kila May Timang, nasa lang po yan sa gilid ng kalsada. Marami pong nagtitinda ng isda pag Sabado, mga presko pa po yan. So yung nabili ni Christian yung malaking dalagang bukid, mga 5 piraso is 240. So yun, linuto ko yung 2 prenito, yung isa kay Papa Beach, yung isa medyo malaki. Hinati-hati namin, ako, Chrislyn, tapos tinirhan namin si Sansan kasi nagtugtog si La Sansan kahapon doon sa Sunok, prosesyon ng Sunok ng pista. Sila po yung tumugtog, mga DLC po ng Gabriel. Timing naman mga alas 8, umuwi si Chris at si Sansan. Wala namang susundo, sabi ko sa kanya, sakay ka na lang, papakuha kasi. Wala na dito si Christian, wala naman po dito si Ronald. Yung isang motor nga sabi ni Papa Beach is stroke. Hindi magamit. Nagagamit naman siya, tatimingin, minsan hindi umaandar, minsan umaandar, matagal pong umandar. So yun, sabi ko sa kanya, sumakay ka na lang. Ayaw kasing sumakay si Sansan papunta dito, galing dun sa sa labas kasi mahal po yung singil ng pamasahe.
nasa 40, 50, ganun. Sabi ko sa kanya, sige sakay ka na lang. Dito na lang yung pamasahe. Di yun, sumakay. Kasi gabi na. Hindi na pwedeng maglakad dahil minsan yung mga dito, papunta sa amin dito, pagpasok. Yung mga hindi yung street light, hindi bukas, madilim po. Parang delikado, pero wala namang pero madilim talaga. Nakakatakot pong maglakad na ikaw lang po mag-isa. Okay lang kung araw. Ayan, nag-ano na po siya ng niya. Maintenance. Pang isang buwan po yung binili ko. Kasi sabi ng iba, sana di mo kumpletuhin, mga 1 week lang. Mas mahirap kung isang linggo lang yung bibilhin ko, tapos walang pambili. Mas mahirap kasi may stop po yung pag-inom ng gamot ni Papa Beach. So, habang meron po ako ipapangbili na kahit hindi kumpleto sa isang buwan, kasi yung Citicolin kulang, dahil Citicolin 2 times a day. So, yung nabili ko 30 lang, kasi yun lang po yung available sa ibang wala, sa isang pharmacy, kasi hindi din kumpleto sa mga pharmacy. Tapos tinatanong pa ako kung galing daw ko sa hospital yung resita. Sabi ko, tingnan nyo, di ko kasi nadala yung yung papel na mayroong lahat nakasulat doon. Resita lang yung kasi sabi ng doktor, dalhin mo lang to para ka maka-discount. So resita lang po yung kasi suki naman po ako sa tapat po ng pharmacy, na parang nakilala na nila yung mukha ko, na parati po ako na bibili ng gamot araw-araw. Papabits nang nandun pa sa sa hospital naka-admit. Tapos sabi ko sa kanya na wag mo lang isali yung metformin at sa kalusartan dahil mayroon na po kami. So yun, tas wala sa kanila, naghanap ako basta mga 4 na pharmacy. Tapos iba naman po yung dito sa sa pharmacy na dito lang sa Katmon, na doon talaga ako bumibilis kung saan po malapit po sa ospital. Kaya po binili ko po yan lahat, kinumpleto para po makontinue po ni Papa Beach yung isang buwan na gamot niya. Hindi po yung mapuputol-putol 1 week tapos mga ilang araw hindi habang may pambili pa po ako. Tapos yun, thank you po sa mga nag-abot po ng tulong, at nakabili po ako ng ng gamot ni Papa Beach paglabas pa. Yung mga resita niya, yung kay Pix, ubos talaga, nandun pa sa hospital pa lang. Hindi na nga ako kumakain. Yung may nagbibigay para pagkain, hindi po napupunta sa pagkain, napupunta po sa resita ni Papa Beach. So yun, hindi ko na lang po i-mention. Thank you po sa nagbigay po ng ng pambili ng gamot ni Papa Beach or panggastos, sabi pambili ng pagkain at saka gamot. So yun, thank you po sa inyo sa pag-share ng blessing. Salamat sa tulong po ninyo. Hindi ko na lang po isa-isahin or i-mention. Alam nyo na po kung sino po kayo na tumulong po sa akin, at sa mga nag-pray kay Papa Beach na makarecover po siya kaagad. At siyempre, tulong din ni Papa Beach na dire-diretso po yung recover niya, yung mag-exercise po siya, yung katulad ng pag-walking, tapos especially po hindi na maging matigas po yung ulo. Tapos susunod na po siya sa mga ipinagbabawal sa kanya. Wow, naka-tumbler pero naka-straw. Naka-straw po. Di tumbler. Kasi guys, pag nag-inom ako, parang may butas ba? Yung mainom, dito tumutulo.
Ay, abot ano lang, straw. Diretso pa. Kasi pag umiinom po siya ng ganito, parang umaano yung tubig dito banda. Umaawas, hindi po dumidiretso. Tapos nabubulunan po siya. Inuubo. Kaya yun, ini-estro na lang po siya. Okay lang siyang lumulon, lumulon. Yung problema po niya, yung pag-inom. Dahil tumutulo daw dito, tumutulo. So, ayun, ginagawa niya, nag-estro. Mabuti na lang, meron po ako ditong isang pack na estro dahil, ano ba yun? Nung December pa, binili nila Rosan. Kasi may magpapalaro sila na hindi po natuloy. So, ayan, nagamit po din niya yung estro. So, yun nga, sabi ko, thank you po sa mga nagbigay ng tulong or nag-share ng blessing nila. Ayun, nakabili po ako ng gamot ni Papa Bits. Resita pag labas namin. Importante ko po yung gamot. Bahala nang walang kainin, basta ang gamot meron. Thank you po. Maraming salamat po sa lahat nang nagsuporta sa akin. Kaya ano yung Kaya dapat? hindi na tayo mag-abusado. Susunod na ako kahit ano, magaling lang ako. Gumaling lang. Susunod ka yung pag-aaburido mo, ano man. Wala na. Ha? Na high blood lang. High blood. High blood lang ako pag may hinahanap ako na wala dyan na gamit ko. Sabi ko sa Na kanya, high blood ako. kasi pagdating namin dito yung office table niya, nanon niya talaga dito. Pagkadating lang po namin na yaw-yaw ng yaw-yaw. Ako naman na ano ako, tapos yung kinainisan ko ba na yung magsasalita ba siya ng hindi karapat dapat. So maano yung tenga ko. Sabi ko sa huwag kang mag-alala kasi papunta lang tayo doon. Paisa-isa lang. Yun. Tumahimik po siya. Tapos pagtingin ko sa kanya, namumuti. Sabi ko, ano? Kasi, na ano naman yung ano niya. Ano naman yung alta presyon ko. Bahala ka. Sabi ko, kalma ka lang. Huwag ka nang hanap kung ano dyan. Tapos pagka maya-maya nakikita po niya, sabi niya, ay nandito pala. Ayun. Sabi ko, kalma ka lang. May binigay pala na guide kung paano mag-prepare ng pagkain niya. Kung ano po yung dapat. Binigyan po siya ng guide ng isang dietitian, nutritionist. Yan. Pinggang Pinoy. Yan. Pinggang Pinoy. Isda, saging, kanin, gulay. Yan po yung ano sa kanya. May technique daw. Ang technique, pagdadayat ko na, unahin ang isda at saka gulay. Opo. Yung una daw, sige, Ito na ko na ang kuhan. huli na yung kanin. Kanin. Yung unahin daw, pagkain, para ka hindi makakain masyado, isda at saka gulay. Ihuli na po yung kanin. Kasi yung 1 cup po na kanin na isi-serve sa kanya, minsan kalahati lang po yung nakakain. So ayan, nandyan po yung mga instruction po sa kanya. Binigyan po siya. Kalimutan kong ilabas. Para din po, mayroon po siyang makikitaan. Tapos yan, yung bawal, lipas gutom, tapos overeating, tapos too much rice, especially refined or white rice, tapos pancit noodles, di rin na pwede, cakes, breads, pastries, sweets, chocolate, ice cream, soft drink,
na doon sa ospital pa lang, nakadalawang beses pa ako bumili ng soft drink dahil hindi ko naman po alam Royal, yung maliit. Gusto niya yung malamig, nakabili po ako. So nung malaman ko na hindi na pala siya pwede, hindi na po ako bumili. O soft drinks, cola, energy drinks, paborito po niya yung Sting. Magang-maga, Sting na po, frozen. Tapos hard drinks, ayan. Tapos hard liquor, smoking, hindi naman siya naninigarilyo. Animal skin, chicharon, hindi na pwede. Tapos mga junk foods, bagoong, dried fish, ginamo sipon, ang mga paborito pa naman guys. Patis, tuyo, yan. Tapos shellfish, shrimp, squid, paborito po din yan. Tapos ang crabs, agoy, mas lalo na. Laman ng loob, ayan, palagi naman kada linggo binibigyan po siya ni Sir Regan ng lamang loob. Agoy. Yan po, yung bawal. Nandito na po. Ipapabasa ko na lang po sa kanya yung kung ano po yung gusto niya, tapos ibibigay ko na lang po ito, ipapabasa ko po sa kanya na bawal. Tapos yan, yung sample menu. Breakfast, 1 cup rice, 1 piece tinola, 1 cup salted vegetable, sauteed vegetables, 1 cup milk. Naggatas na po siya. Tapos 3 to 4 tablespoon, yung isang swak po yung inaano ko sa kanya. Slice na papaya, snack, 3 pieces pandesal, unsalted bread, 3 piraso lang. Ano na yan. Tapos kamote, yung sa kanya. Kamote, yung ibo-boiled lang. Nandito po. So, ayan. Ikaw po yung maghawak dyan. Congratulations. Ayan. Bagong ligo na si Papa Bits. Araw-araw na po siyang naliligo. Fresh na po si Papa Bits. Uy, kayo mga pasar, maligo na kayo. Akin na kayang manood, maligo kayo. Ay nako, ako naman po is chill lang ngayong araw dahil wala na tayong labahin. Inubos ko lahat kakahapon. Tsaka update po ng panahon natin. Ayan, pinakuha ko na kay Christian yung pinalundry ko kahapon. Isang araw lang naman po. Tas mapresko po yung panahon namin. Mahangin at saka mainit. Oras po is alas 7:45. Yan po yung update ng panahon namin ngayon. Maaliwalas. Ayan. Tapos naririnig ko pa yung tugtugan sa kabilang baryo. Kasi dyan lang po yung sunok. Dyan. Klarong-klaro lang po yung tugtog nila kagabi. Yung disco. At syempre, yung Christian natin is nandoon. Dahil nandoon po yung mga ka-birds niya. Yan po yung mga nilaban natin kahapon. Iwinawagayway po ng hangin. Hindi ko na lang inilabas dahil matutuyo rin yan po sila. Yung inilabas ko lang ito medyo makapal na hindi kaya ng hangin na patuyuin, inilabas ko. At syempre, yung putol ni Papa Bits, pinakain na po niya. At yung Chrislyn natin, ayan, tulog pa. Lalong-lalo na yung nandun sa taas, tulog pa din. Pag
Pag anong oras tayong nagigising sa umaga, ganun din po tayo nakakapagwalis dito sa loob. Yung hinigaan ni Papa Bits, dyan lang. Yung sansan natin is tulog pa din dyan. Pag wala si Ronald, siya po yung natutulog. Kung nandito yung Tito Jing, bakwit naman dito si Sansan sa kwarto niya. Yan. Tapos dito, nagawa pong damitan na lang nila Chrislyn Bisan. Tapos syempre, para hindi po sila maghihirap maghanap ng mga susuotin nila, nagawa tayo dito ng sampayan, hangiran, kay Chrislyn, kay Sia. Yan. Para susungkitin na lang nila. Kaysa tutupiin natin, nilalagay dito sa Durabox. Yung nangyayari po, pag wala na sila, pagkatingin ko sa Durabox, hindi nakasara. Nasasara naman, pero tabingi. Tabingi. Yung isa nakapasok, katulad nito, parang ganyan. Parang ganyan po. Sabi ko sa kanila, i-ano muna, iayos bago isara. Kasi, pag nasira po yan, patanungin, ano to? Anong nangyari? Ba't nasira? Sasabihin, dati nang ganyan. Sus, marusip ano. Yun po yung sagot. Sagot na madali. Yung ringkot. Papasounds na naman si Papa Bits. Yung sounds. Isa po yan na therapy po kay Papa Bits yung nagpapasounds. Kagabi kasi, matapos po kaming kumain, mag-alas 8 pa lang. Sabi niya, akyat lang muna tayo doon sa taas. Sabi ko, sige, akyat ka doon kasi maliligo pa ako. So yun, sinamahan po siya ni Chrislyn. Doon sila muna sa taas nagtambay. Yun, nagpa-sounds po siya. Nabang ako, yung dito sa baba naligo pa. Tinapos ko muna yung mga gawain ko bago po ako maligo. Tapos yun, pagkatapos kong maligo, nakagbihis, umakyat ako sa taas. Bumaba naman si Chrislyn dahil dumating na po yung kuya niya. Meron na po siyang magiging kasama dito sa baba. Kasi hindi kayang mag-isa ni si Chrislyn dito sa baba. Natatakot na siya lang mag-isa. Agoy, ginoo ko. So ayun, nagtambay tayo mga ilang minuto. Ano lang yung buhok natin, pinatuyo. Tapos sabi ko kay Papa Bits, bababa na ako. Tapos sumunod naman po siya. So ayun po yung nangyari kagabi. Na magpa-sound si Papa Bits. Parang ano na po sa kanya na makapagpa-sounds po siya. Dahil sa araw, kinumpuni niya po yung soundbox po niya na ginawa na yun naman pagkalabas namin ng ospital, kinabukasan, yun naman po yung hinawakan niya, yung soundbox niya. Nagtry po siyang magkanta, ganun, kasi sabi niya, trinay lang niya daw na baka hindi daw siya hindi pa daw trinay daw niya po kung nakakapagsalita po siya. Sabi ko, klaro naman pag nagkakanta ka, kung magsalita ka, yun lang po yung medyo may problema. Pero kung nagkakanta po siya, klaro po yung salita. Sabi ko, wag ka munang magpwersa. Relax, wag biglain. Yun nga. Tapos yung paglalakad po niya, nagrereklamo siya pagkagabi na kasi masakit daw yung binti. 5, yan, nanibago yung binti mo dahil ngayon ka lang po nakapag-walking. Pag nasanay ka ng mag-walking kada umaga, hindi mo na yan mararamdaman. Sabi ko, may pang-haplas ka naman, magpa-haplas ka na lang kay Chrislyn. So, sa gabi, si Chrislyn po yung naghaplas. Kasi kung ako po yung naghaplas, hindi kinakaya ni Papa Bits. Dahil mabigat daw yung kamay ko, nasasakitan po siya kung ako naghaplas. So, si Chrislyn, okay lang, dahil magaan. So, si Chrislyn po yung parahaplas sa kanya pag gabi na. At
ayan, magtatanghali na guys. Magluluto na po tayo ng pagkain. Ayan, nakaluto na po ako ng ampalaya na naman. Ayan. Niluto ko yung ampalaya sa ref. Kasi medyo matagal na po yan. Tapos, sasabuan natin si Papa Beach ng dalawang isda. Ayan, dalawang isda na lalagyan po natin ng malunggay. Na samantala naman is meron po kaming litson paksiw na bring home po ni Christian galing sa pista. Litson. So, pinaksiw ko. Habang si Papa Beach is sasabuan natin ng isda. Lagay na natin po yung isda. Ayan po yung isda. 2 piraso para meron po siya mamayang hapon. Hindi natin dinalabihan ng masyado ng sabaw dahil hindi naman niya po nauubos yung sabaw. Tikman natin yung tinula natin. Okay na po. Lagay natin yung malunggay. Nugasan ko kasi medyo maano. Tapos, i-off ko na po yung apoy. Dahil yung malunggay is madali lang po maluto. And then, lagyan na natin po siya ng kalamansi. Para medyo po maasim. 4 na kalamansi. Ayan. Talagang ganado ngayon si Papa Beach kumain sa tanghalian. Dalawa po yung ulam niya. Gulay na ampalaya at saka tinulang isda na may malunggay. At shout out pala sa agarang nadala si Papa Beach sa hospital, yung kapitbahay namin na mayroon po siyang sasakyan. Nasa time na yun na si Papa Beach is inatake. Siya po yung nakita ko. Dali-dali ko po siyang pinuntahan. Sabi ko, dali natin si Papa Beach sa hospital na siya din is namutla. Sorry po. Nahulog po yung sandok ko. Napati po siya is namutla dahil may nervous. Sorry po, at saka thank you po kay Jantar. Nabayaw po ni Sir Regan. Pas lang muna si Papa Beach sa lechon paksiw. Ayan. At saka ito na po yung ulam niya. Luto na din. At ampalaya na may itlog. So, ayan guys. Bye-bye muna. Thank you for watching for today's video. Nakapagluto na po ako ng ulam para sa pananghalian. Bye-bye po. God bless us all. At ayan, kakain na si Papa Beach. Yan yung pagkain niya. Guys, kain tayo guys. Guys, yan ang gusto niya. Inaasikaso siya guys. So, bye-bye ulit. Ayan, higop ka ng sabaw. Meron ko ba plato bang green? Plato na green. Okay, ikuha sila. Opo. Ganun na yung madam. At ito naman po yung sa akin. Ito? Kain muna kami ni Papa Beach. Yung iba, bahala na sila doon kumain. Nakaluto naman ako. So, bye-bye ulit guys. Whew.